Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga maiinit na usaping pangpolitika sa ating bansa. So pag-usapan natin si First Lady Liza Araneta Marcos at ito pong si PPO and PCO USEC Attorney Claire Castro kasi meron po siyang banat sa inyong tukmol na Vice Presidente. So okay, simulan muna natin kay First Lady Liza Araneta Marcos. Ito po palaging binabakbakan ito, nadadamay sa paninira ng mga anti-Marcos, lalo na ang mga minions ng Duterte o ang kampon ng kadiliman ng mga Duterte. No, yung latest po kasi yung sinasabi nila sinasangkot nila si First Lady sa pagkamatay ng bilyonaryo diyan. Once again, hindi po paggamit sa pamilya nung namatay na bilyonaryo, no? Nabanggit lang po. Pero mga kababayan, sa paglilinaw hindi po nila anong tawag dito? Magawa ng paraan para mapabagsak ang First Lady at tuluyang mapabagsak ang Pangulong Marcos, no? Talaga pong mga demonyo itong mga Duterte at ang kampon nila. Kasi po, ganid sa kapangyarihan, ganid sa kwarta. Okay, piling nila sila po ang napakagaling na mamuno sa ating bansa, pero kitang-kita naman ang mga kabalbalan nila. Okay, so ano po ang ginawa ni First Lady Liza Araneta Marcos diyan po sa mga biktima ng mga pagbaha, no? Dito po sa ulat ng Abante TNT, sabi po dito, FL Liza, namudmod ng charitimba, charitimba sa mga biktima ng habagat. Habagat pa lang yan, no? Binabaha na ang mga tao, ang mga lugar, no? Malalo na pag dumating pa yung totoong bagyo, no, na pinupulaan din ng inyong tukmol na Vice Presidente, no, na dalhin daw yung tubig ulan, tubig baha sa Malacanang at para may mainom daw po ang presidente. O di ba gago lang? Bakit hindi niya kaya gawin? Siya ang gumawa. Lead by example, di ba mga kababayan, sabi natin. Bakit mo uutusan ng mamamayan na dalhin yung tubig ulan baha dun sa Malacanang? Ikaw ang manguna para sumunod sila sa'yo, lalo na yung mga followers mong mga tanga at bobo, no? Ano bang laman itong charitimba ng ating mahal na First Lady? O basahin po natin dito mga kababayan, bear with me. Namahagi si First Lady Liza Araneta Marcos bilang kinatawa ni Pangulong Marcos ng mga charitimba, food packs sa mga pamilyang nasalanta ng habagat sa Maynila. Ayun pala, ito yung video na nakita ko na talagang lumabas siya ng Malacanang, umuulan mga kababayan. Yung inyong tukmol na Vice Presidente nasaan? Nandun sa the Netherlands. Ang yabang nilang hanapin nasaan ng Pangulo. Sabi ko naman, nandun sa US. Ngayon, ba't nyo hanapin ng Presidente? Ang dami naman niya diyang mga kawani, lalo na ang First Lady. Yung inyong Vice Presidente, anong tinatrabaho? Wala! Pagpapalaki ng kanyang pokengking. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi ni FL Liza ang personalyang pag-abot ng mga food packs sa mga residente malapit sa Malacanang sa Ligarda noong Hulyo 22. Kasama ba dito si Isko? Di ba Maynila yan? Dapat sinama nyo si Isko, mahilig magpa-photo op yun Oy, Isko Moreno. Yang mga pa-photo ops mo, mga pa-video mo, hindi po yan aakma kay Baste Duterte. Kasi ang sabi dyan ni Baste Duterte, yung pagpo-photo ops ninyo, pag-video ninyo, pa-PR lang yan. Yung mga picture mo na pinapakita mo, it does not put food on the table. Yan ang sabi ni Baste Duterte, pang general yan, yung mga pa-picture nyo, hindi makakapaglagay ng pagkain sa lamesa. Pero ito pong ginawa ni FL Liza, even though nagpa-picture siya, meron pong pagkain ang mga
nasalanta ng habagat pagbaha dyan sa Maynila. O di ba, Bastay Duterte, ba't di mo tampalin na lang ang sarili mo? Ha? Maririnig sa video ang sinabi niyang galing sa asawa ko to habang pauwi pa lamang ang Pangulo mula sa Amerika dahil sa ganitong 3 araw na official visit. Sabi kasi ng bossing ko, wish I was there to help our kababayan. Kasama ni FL Lee sa papamahagi ng 350 po na charity timba. Siguro ang laman ng timba, food packs. Pagkatapos pag wala ng laman, gawin nyo na. Kumuha na kayo ng tubig ulan at gamitin nyo na yung filtration na bibigay sa inyo ng DSWD para mainom ninyo, no? Na pinupulaan ng tokmol ninyong Vice Presidente. Ha? Kasama ang Philippine Charity Sweepstakes, General Manager Robles at PMP Chief General Torre III. Ito po yung gustong suntukin ng inyong bastos na mayor ng Davao City. Bukod dito, namahagi rin si PCSO Chief of Staff Jeremy Regino ng 650 food packs sa mga evacuee sa Santa Lucia. Ayos naman pala, no? Kudos po kay FL Lisa in the absence of our president. Siya po ang lumabas at nagpakita, no? Visibility. Pero yung inyong vice presidente, invisible. Ha? Lagi na lang sa loob tuwing may mga trahedya tulad ng pag-ulan, pagbaha sa ating bansa, ang vice presidente ninyo ay nowhere to be found. Sa bagay, wala naman siyang trabaho. Ang tanging trabaho niya ay maghugas ng kanyang pokengkeng. Yun po yan. Okay, kudos po kay FL Lisa. Okay, congratulations po. Okay, so dito naman tayo pumasok sa ating magaling na USEC ng PCO at Palace Press Officer, Attorney Claire Castro. Kasi po, binanatan niya na naman si Tokmol Sara Duterte sa pagwawalwal nitong inyong Tokmol na Vice Presidente tungkol sa baha. Ito po sa ulat ng Politiko. Palace on Sara Duterte's rants on floods. Wala po siya sa bansa. Correct! Tama. Dapat kung nagrarant ka, dapat nandoon ka sa bansa at ikaw ay nasa aksyon. MIA ka. Tulad po ito ng isang leader ng isang platoon sa gera. Isa siyang lieutenant, inutusan siya ni kapitan. Go out there and lead your company to battle. Kaso, imbis na i-lead niya, siya pa ang unang kumaripas. Di ba? No, mali pala si kapitan pala. Sorry, mataas pala ang kapitan, mataas pala ang lieutenant sa kapitan. Sorry ha. So, si lieutenant, inutusan ni major. Major na lang, ni major. Go out there and lead your platoon or your company to battle. Ang ginawa ni lieutenant, after na i-lead niya, kumaripas na siya. Di ba? So, anong gagawin ni major? Disciplinary court martial ka. Itong si Tokmol, hindi po ganyan. Daldal ng daldal, wala naman siya sa bansa. Yung sarili niyang lugar sa Davao City, binabaha, wala, nowhere to be found. Ang mga Duterte, nasaan sila? Nandoon sa dahig. Sinong namamahala doon sa Davao City? Wala. Mga Tokmol kasi ito. Ito po ang sabi ni Press Officer, Palace Press Officer at PCO USEC, Attorney Claire Castro. Sabi dito, who slammed the government alleged lack of preparation for the habagat rains and even suggested that we should deliver the flood waters to the palace. Yun ang sabi ni Tokmol. Binanatan siya ngayon. Castro said it was really impossible for the Vice President to be aware of the government's measure to help Filipinos affected by the floods and the storms since she is still at dahig. Correct! Hindi naman po talaga nalalaman marahil ni Vice Presidente kung ano po ang pag-prepare ng administrasyon patungkol po dito sa bagyong Krising dahil wala po siya sa bansa at nagbabakasyon. Nagbabakasyon siya sa dahig. Ayan. Aksyon, hindi bakasyon. Ano ka ngayon, Tokmol? Panay ka daldal. Wala ka naman pala, bakasyon ka. Missing in action. Wow.
Castro said government officials already met to discuss preparations for the typhoons even before President Marcos left for Washington, D.C. Hindi po rin niya ito malamang nakita at nabalitaan. At muli, wala po ang kaniyang presensya sa Pilipinas para husgahan kung anuman ang naging trabaho ng Pangulo at ng administrasyon at ng mga concerned agencies patungkol po dito sa bagyong Krising. Dinagdag pa ni Castro, muli, hindi po maiiwasan ni Vice Presidente na mamintas dahil wala po siya sa Pilipinas at hindi po niya nakikita kung ano ang ginagawa ng gobyerno para sa taong bayan. Correct. No? Nakakahiya po. Ha? Buisit. Ito pa mga kababayan, may idinagdag pa si Yusek Castro na Republic Act na malamang hindi alam ng tukmol ninyong Vice Presidente. Ha? As to Duterte's suggestion that Filipinos bring the floodwaters to Malacanang for Marcos to drink, Castro said the Vice Presidently is apparently unaware of a law that requires the construction of rainwater collectors. O ayan! Napaghahalatang tanga at bobita itong inyong tukmol na Vice Presidente. Meron naman palang batas. O ano po yung batas na yan? Ha? Kung abogada siya, dapat alam niya ito. O, she was referring to Republic Act 6716 enacted on March 1989. Panahon pa ni Cory ito. An act providing for the construction of water wells, rainwater collectors, development of springs, and rehabilitation of existing water wells in all barangays in the Philippines. Tignan ninyo, mga kababayan, ang katangahan ng inyong Vice Presidente. Wala siyang alam dito sa Republic Act na ito. Paano siya naging abogada? Paano nakapasa itong abogada? Ha? Nakakapagtaka po talaga na wala po tayong kaalam-alam, na wala po yatang kaalam-alam ang Vice Presidente patungkol po sa rainwater collection system at ang pinapalabas lamang niya ay pag-iipon ng tubig sa timba. She recalled that the DSWD and Marcos recently demonstrated that water can be potable using filtration gadgets. So, medyo nakakatawa po ang dating ni Vice Presidente dahil hindi po niya alam ang patungkol dito. Ay talagang hindi lang medyo katawa-tawa. Katawa-tawa at masasabihan mong tanga at boba talaga itong tukmol ninyong Vice Presidente. Hindi pala niya alam na merong Republic Act na inuutusan ang mga barangay na magtayo ng mga water wells, rainwater collections, development of springs, and rehabilitation of existing water wells in all barangays in the Philippines. Kaya questionable ang pagiging lawyer nitong tukmol ninyong Vice Presidente. Tapos mag-uutos ka sa mamayang Pilipino, ay tanga. Bobo! O, buti pa si Yusek Castro, yan ang kailangan natin. No? Si Yusek Castro yung magdidibang sa kasinungalingan at disinformation na nilalabas ng mga Duterte at ng mga minions nila. Bakit? Sa susog ng bansang China. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.